Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Ayon sa Kamara, sa Justice Committee, aabutin posibleng hanggang Mayo ang impeachment ni Sara. Ibig sabihin, pag sinabi nating impeachment ni Sara, yung proceeding sa House. Yung proceeding sa House. Kasi yung trial sa Senate, posibleng mga ano pa yan, posibleng mga Hunyo na yan. Sana bago mag-SONA, kasi ang SONA July, mga fourth Monday yan ng July. O ngayon, sana bago mag-SONA sa taong 2026, yung State of the Nation Address, ay makapagsimula na ang trial ng Senate. Ang House, posibleng aabutin talaga ng May. Kasi itong April, magsisimula ang hearing proper, April 14. Ano yata hindi naman araw-araw ang session ng Kamara, ng Justice Committee. Every Wednesday yata April 14. Sunod-sunod na ito. Every week mayroong isang araw na hearing itong Justice Committee. Ngayon, dahil ano naman, hindi naman araw-araw ang hearing, every week isang araw. So aabutin talaga ito ng May. Ngayon, siguro magre-react ang marami, bakit naman aabutin pa ng May? Ang tagal naman yan, wag nang pabilisin. Hindi, yan ang mga kabunyog ang naging problema diyan sa ginawa ng kampo ni Sara. Ay di ba kasi nung una sana, total naman sigurado nang may suporta ng more than one-third ng mga kongresista, 260 ang kongresista ang pumirma noon. So hindi na kailangang dumaan pa sa mga hearing-hearing. Diretso na sa Senado. Doon na sa Senado sana yung trial. At kung doon sana, di walang masyadong abala. Ang problema nga, kwinistyon ng kampo ni Sara Kwinistyon nila sa Korte Suprema. Sabi nila walang due process. Sabi nila dapat kahit sa Kamara pa lang binigyan sila ng opportunity to be heard. Okay, sinang-ayunan naman sila, kinatigan naman sila ng Korte Suprema. Sabi ng Korte Suprema, kahit sa Kamara pa lang, sa initiation pa lang ng impeachment, mayroon na dapat due process. Dapat binibigyan na ang respondent o ang Vice President, kung siyang ini-impeach, bigyan siya ng pagkakataong masagot ang mga aligasyon sa kanya. Kasi baka doon pa lang sa Kamara, pag nasagot niya, hindi na magtuloy-tuloy ang impeachment. Yan. So ang ginawa ngayon, yan na, kaya may hearing. So ibig sabihin, itong pagtagal na ito ng hearing, itong pagtagal na ito ng proseso ng impeachment, ito na yung produkto ng pag-file nila Sara ng petition para kontrahin yung naunang impeachment niya. Ikinatigan siya ng Korte Suprema, sila ng Korte Suprema Basically, ang issue doon, procedural. Ibig sabihin, kailangan pa bang magkaroon ng hearing sa Kamara o doon na diretso sa Senado? Ang contention sana ng mga complainants at ng Kamara, kapag second mode ang ginamit, yung fast track, hindi na kailangang dumaan sa hearing. Diretso na sa Senado. Kasi mayroon ng more than one-third kaya lang sabi ng Korte Suprema nga, yung ponensya ni Marvic Leonin, hindi. Kahit pa yan fast track, dadaan pa rin sa hearing. Bibigyan pa rin ng opportunity to be heard. Di yan na. Yan na ngayon. Kaya hindi naman kasalanan ng Kamara itong pagpapatagal nito. Kasalanan ito ng kampo ni Sara kasi kinistyon nila. Tapos nung binigyan sila ngayon ng opportunity to be heard, hindi naman nila ginagamit. Hindi naman nila ginagamit. Kaya ang malinaw doon, ang abala lang talaga. Anyway, aabuti ng Mayo at siguro bago matapos ang Mayo, matatapos na sa plenary. Pagkatapos sa plenary, itatransmit na niyan sa Senado ang mga articles of impeachment. So, ibig sabihin, ang Senado magsisimula na rin ang kanilang trial. Anyway, sinabi naman ni Senate President Soto na kapag nakarating sa kanila ang impeachment, trial shall forthwith proceed. Yun naman yung assurance ni Senate President Soto. Kaya lang, natatagalan talaga dito sa House kasi nga, sinusunod na yung procedure na in-outline ng Supreme Court.
based doon sa desisyon sa naunang impeachment ni Sara. Kaya ito na ngayon eh. Kaya may mga hearing na, may presentation ng mga testigo, ebidensya. Kaya ngayon nagrereklamo ang kampo ni Sara, bakit daw mayroon ng parang mini trial? Bakit daw mayroong hearing-hearing, may subpina-subpina, dapat daw wala. Ay di ba yun yung nireklamo nila? Na wala daw hearing sa Kamara, dapat mayroon. Oh, ito na, may hearing na. Tapos ngayon, gusto nila i-TRO, wag daw mag-hearing. Dapat daw ang hearing doon na sa Senado. Ano ba ito? Kaya nga sabi ng ilang kongresista ng Justice Committee, hindi naman maintindihan tong kampo ni Sara Duterte. Magrereklamo na walang due process, magrereklamo ng hindi binigyan ng opportunity to be heard, tapos ngayon binibigyan na ng opportunity to be heard. May hearing na, sasabihin naman nila, unconstitutional yan, illegal yan. Hindi daw dapat magkaroon ng hearing. Anyway, so ano natin, tanggapin na natin na talagang medyo matatagalan ito. Hindi ito matatapos ngayong April, aabot ito ng May. Kasi nga, una, naka-break ngayon ang Kamara. Salamat na nga lang at pumayag itong mga members ng Justice Committee na kahit naka-recess, ay magse-session sila kahit once a week, every week. Yan. Kaya itong itong session, ay itong ginagawang hearing ng Justice Committee, ano to? Sakripisyo ito sa part ng mga members ng Justice Committee kasi dapat naka-break sila hanggang May 3 yata eh. Hanggang May 3. Pero nag-decide sila na mag-hearing pa rin, gamitin itong panahon ng break para pagdating ng Mayo matapos na. Pag nakalusot na sa Justice Committee, may probable cause, ire-recommenda ito sa plenary na ngayon magbubutuhan. Doon na ngayon kakailanganin ang 1/3. Ayan, mga kabunyog, mga kababayan. So aabutin talaga ng Mayo ang impeachment na ito. Itong impeachment proceeding pa lang to hindi pa to trial. Tapos mga June, posibleng mag-start na bago ang SONA, magta-trial na. Ayan, kaya aabutin pa ito ng mga July. Kung noon sana natuloy na ito, kung hindi lang dahil sa pang-aabala ni Chis Escudero, si Chis Escudero kasi hindi nag-proceed sa trial. Tapos pinatay pa ng Korte Suprema. Tuwang-tuwa sana yung kampo ni Sara kasi akala nila wala na yan, tapos na. Ay hindi. Kasi pagpapanagot ito eh. Hindi naman to pwedeng hindi ituloy.